Kamakailan lang naming natuklasan ang isang lubhang pabaya at mapanganib na kampanya ng paninira ng Russia sa Europa. Ayon sa mga taga-usig ng Britanya, ang mga ahensya ng intelihensya ng Russia ang nasa likod ng sunog sa isang bodega sa Silangang London. Ayon sa investigasyon ng New York Times, ginamit ng Moscow ang Brazil bilang panimulang lugar para sa pandaigdigang operasyon ng paniniktik. Ayon sa mga opisyal mula sa kanluran, hangad ng Russia na hatiin ang lipunang Europa. Ito ay mga taktika ng KGB na ginagamit noon pa man. Maaring mahaba pa Ay maaring wala na, ngunit ang mga pangamba, ng Estado. ang mga kagamitan ng intelihensya ay nananatili pa rin. Mula pa sa simula, ang Imperyong Ruso ay laging umunlad sa pamamagitan ng paniniktik mula sa sinaunang lihim na pulis na ginamit ng mga Tsar hanggang sa kinatatakutan at nakamamatay na KGB, tila may kasaysayan ang Russia ng mga espiya at lihim. Makalipas ang ilang taon, lumikha ang Russia ng isang bagong ahensya ng paniniktik na mas mapanganib. Ang bagong unit ng espiya na ito, na kilala bilang Department of Special Tasks o SSD, ay isinilang dahil sa pangangailangan ng mga kontrahakbang laban sa Ukraine. Bagamat bago pa lang ito, nakapagtala na ito ng mahabang listahan ng mga internasyonal na krimen, pagkamatay, at tangkang pagpatay. Sa bilis ng mga pangyayari, di magtatagal at ibabaling na nito ang atensyon mula Ukraine patungo sa United States at iba pang bahagi ng mundo. Sa hakbang na ito, dinala ni Putin ang digmaan mula sa larangan ng labanan papunta sa inyong mga kalsada, kapitbahayan at trabaho. Hindi ito isang pagmamalabis. Noong huling bahagi ng 2000 at 24 naglagay ng bomba sa eroplano papuntang Britanya, ang mga ahente ng bagong unit ng espiya. Sa kabutihang palad, nagliyab ito sa isang bodega ng DHL sa Birmingham imbes na sa eroplano. Kasama natin si Tom Costello. Tom, nakakabahala ito. Ano ang natuklasan mo? Totoo nga, sumabog ang mga pampasabog sa mga kargamento ng DHL sa Germany at Britain. Ayon sa pinuno ng German Domestic Intelligence, kung sumabog ang bomba habang nasa ere ang eroplano, malamang na ito ay babagsak. Ayon sa isang opisyal ng Western Security sa National Broadcasting Company News, maaaring ito ay operasyon ng Russia para pahinain ang suporta para sa Ukraine at posibleng i-target ang mga flight ng carbohydrate papuntang United States at Canada. Hindi nag-iisa ang insidenteng ito. Nangyari rin ito sa Germany. Kung ito'y palatandaan ng mga susunod na mangyayari, wala talagang ligtas. Para mas maintindihan ang bagong bantang ito sa pandaigdigang kaligtasan, balikan natin ang kasaysayan at tungkulin ng kagawaran ng espesyal na gawain. Ano ba talaga ang ahensyang paniktik na ito? Anong banta ang tunay nitong dala para sa Ukraine, Amerika at sa buong mundo? Puro salita lang ba ito? O nakuha na talaga ni Putin ang lakas na kailangan niya para makapinsala sa pandaigdigang antas? Talakayin natin ng masusi ang kahangahangang kasaysayan ng paniniktik sa Rusya. Magbibigay ito sa atin ng matibay na pundasyon para maintindihan ang pinakabagong unit ng espiya ng Rusya, ang SSD. Magtiwala ka sa akin, ito na ang isa sa pinakakawili-wiling bahagi ng kasaysayan ng Rusya. Kaya, ang paniniktik sa Rusya ay nagsimula pa noong mga siglo na ang nakalipas, mas nauna pa sa SSD o KGB. Noong unang panahon, ang mga pinuno ng Rusya ay may sariling network ng mga impormante at espiya na ginagamit upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga posibleng banta. Isa sa pinakaunang paggamit nito ay noong ika-16 na siglo sa panahon ni Ivan ang Malupit. Itinatag ni Ivan ang Oprichnina, isang patakaran ng estado na may kasamang lihim na pulis na tinatawag na Oprichniki. Tungkulin nila ang pagsupil sa mga sumasalungat at pangongolekta ng impormasyon tungkol sa mga kaaway ng Tsar. Ang mga Oprichniki ay kilala sa kanilang malulupit na pamamaraan, gaya ng pagpapahirap at pagbitay. Habang lumalawak ang Rusya, naging mahalaga ang paniniktik para mapanatili ang kontrol at maprotektahan ang mga interes ng estado. Sa ika-18 siglo sa pamumuno ni Pedro ang Dakila, nakalikha ang Rusya ng mas maayos na network ng paniniktik. Itinatag ni Pedro ang Preobrazhensky Protikas, isang kagawaran ng pamahalaan na responsable sa panloob na seguridad at paniniktik. Ang kagawarang ito ang nagbigay pundasyon para sa maraming ahensya ng paniniktik sa hinaharap. Nakatuon ito sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa mga dayuhang pamahalaan, kakayahang militar, at mga posibleng banta sa Rusya. Noong ika-19 na siglo, hinarap ng Imperyong Ruso ang maraming panloob at panlabas na hamon. Kasama rito ang mga revolusyonaryong kilusan at dayuhang kaaway. Noong 1826 upang labanan ang mga bantang ito, itinatag ni Tsar Nicolas I ang ikatlong seksyon ng kaniyang imperyal na kamahalan sariling tanggapan. Ang lihim na pulis na organisasyon ay binigyan ng tatlong gawain.
Ito ay para subaybayan ang mga pampulitikang protesta, manmanan at mangalap ng impormasyon tungkol sa mga revolusyonaryong aktibidad. Sa pamamagitan ng pagtupad sa mga gawaing ito, ang ikatlong seksyon ay gumanap ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng katatagan ng Imperyong Ruso. Ito ay mas kumulay sa mga panahon ng malaking pampulitika at panlipunang kaguluhan. Bago naging pangunahing ahensya ng intelihensya ng Soviet ang KGB, may mga naunang organisasyon na naglatag ng batayan para sa paniniktik sa Rusya. Isa sa pinakamahalaga ay ang Okhrana, ang lihim na pulisya ng Imperyong Ruso na itinatag noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ang Okhrana ang tagapigil ng mga nagpoprotestang politikal at revolusyonaryong gawain. Gumamit sila ng iba't ibang taktika tulad ng paglusot, pagmamanman at mga lihim na operasyon. Madalas na malupit ang kanilang mga pamamaraan at kilala sila sa paggamit ng maruruming paraan. Isa rito ang paggamit ng mga espiya na susulsol sa mga revolusyonaryong grupo na gumawa ng krimen. Magbibigay ito ng dahilan sa mga autoridad para arestuhin sila. Kahit malulupit ang kanilang taktika, hinarap ng Okhrana ang maraming hamon sa pagpigil ng mga revolusyonaryong kilusan. Ito ang nagdulot ng Rebolusyong Ruso noong 1917. Sa kasalukuyan, madalang nang maipromote ang mga video tungkol sa espiya, asasinasyon at sabotahe. Pinipigilan ito ng algorithm at gustong mawala ng Kremlin ang mga ito. Kung sa tingin mo ay mahalaga ang kwentong ito, mag-like at mag-subscribe. Nakakatulong ito na tahimik na maipasa ang video at diretsyong makapasok sa mga usapang iniiwasan ng Russia. Pagkatapos ng revolusyon, itinatag ng mga Bolshevik ang Cheka, isang lihim na organisasyon ng pulisya na may dalawang tungkulin. Ang mga ito ay ang pagprotekta sa bagong pamahalaang Soviet at ang paglaban sa mga kontra-revolusyonaryong gawain. Pinamunuan ni Felix Dzerzhinsky, mabilis nakilala ang Cheka sa malulupit nitong pamamaraan. Patuloy ang grupong ito sa paghabol sa mga pinaghihinalang kaaway ng Estado. Ang Cheka ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pagpapatatag ng kapangyarihan ng mga Bolshevik sa digmaang sibil sa Rusya. Sinalakay nila ang oposisyon sa pamamagitan ng malawakang pag-aresto, pagbitay at sapilitang pagpapagawa sa mga kampo. Ang Cheka ay dumaan sa demand sa ilang pagbabago at pagpapalit ng pangalan sa paglipas ng mga taon, hanggang sa naging GPU o State Political Directorate at kalaunan ay naging United States Political Directorate o United States Political Directorate. Ipinagpatuloy ng mga organisasyong ito ang pamana ng Cheka sa marahas na panunupil at pangangalap ng impormasyon. Sila ang naglatag ng pundasyon para sa kalaunang pagbuo ng KGB. Ang KGB o Komitet Gosudardstvennoy Bezopasnosti ay itinatag noong 1954. Itinatag ang KGB bilang pangunahing ahensya ng seguridad ng Unyong Sobyet. Ito ay may malawak na responsibilidad sa iba't ibang gawain. Kasama rito ang pangangalap ng impormasyon, kontra-impormasyon, panloob na seguridad, at pagsupil sa mga tumututol. Mabilis itong naging isa sa pinakamakapangyarihan at kinatatakutang organisasyon sa Unyong Sobyet. Naging mahalagang instrumento ito ng rehimen para kontrolin ang mga mamamayan at labanan ang mga panlabas na banta. Sa panahon ng Cold War, lumagpas ang impluwensya ng KGB sa mga hangganan ng Unyong Sobyet. Nakatuon laban sa United States at mga kaalyado nito ang mga gawaing paniniktik na naging malaking bahagi ng ahensya. Layunin nito ang pagkalap ng impormasyon patungkol sa kakayahang militar, estratehiyang pampulitika, at makabagong teknolohiya. Ang pagre-recruit kay Aldrich Ames ang isa sa mga bantog na halimbawa ng paniniktik ng KGB sa panahong iyon. Isa siyang opisyal ng CIA na nagbigay sa KGB ng lubos na lihim na impormasyon sa loob ng halos isang dekada. Ang pagtataksil ni Ames ay nagresulta sa pagkakompromiso ng maraming operasyon ng CIA at pagkabunyag ng ilang Amerikanong espiya sa Unyong Sobyet. Malaki rin ang ginampanan ng KGB sa mga lihim na operasyon na naglalayong pabagsakin ang mga pamahalaan sa kanluran at palaganapin ang impluwensyang komunista. Kabilang sa mga operasyon ang pagpopondo at pagsuporta sa mga partidong komunista at kilusan sa iba't ibang bansa. Kabilang dito ang paglulunsad ng kampanya ng propaganda para pahinain ang mga pamahalaan sa kanluran, habang itinataguyod ang agenda ng Soviet. Bukod dito, ang KGB ang responsable sa pagpapanatili ng panloob na seguridad sa Unyong Sobyet. Kasama rito ang pagmamanman at pagsupil sa mga pampulitikang protesta, paniniktik sa pinaghihinala ang kaaway ng Estado, at pagtitiyak ng katapatan sa Partido Komunista. Madalas malupit ang mga pamamaraan ng KGB. Kilala ang ahensya sa paggamit ng torture, pagkakakulong at pagbitay upang alisin ang mga banta sa rehimen. Natapos ang KGB nang tuluyang bumagsak ang Unyong Sobyet noong 1971. Gayunpaman, nagpatuloy ang pamana at impluwensya ng KGB sa paghubog ng mga operasyon ng intelihensya at seguridad ng Russia pagkatapos ng Unyong Sobyet.
Maraming dating opisyal ng KGB ang lumipat sa mga bagong posisyon sa pamahalaan ng Russia. Ito ay nagbigay ng pagpapatuloy sa mga operasyon ng intelihensya ng bansa. Bagaman ang KGB ang pinakakilalang ahensya ng intelihensya ng Soviet, hindi ito ang nag-iisang ahensya. Ang Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie o itong komplikadong pangalan na nakikita nyo ngayon sa screen, hindi ko nasusubukang bigkasin yan. Ang nagsilbing ahensya ng militar na intelihensya ng Soviet. Hanggang ngayon, patuloy pa rin itong gumagana sa makabagong Russia. Itinatag ang Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie noong 1918 at gumanap ng mahalagang papel sa Unyong Soviet at Russia. Nangalap ito ng impormasyong militar, nagsagawa ng mga lihim na operasyon, at sumuporta sa estratehiyang militar ng Soviet. Inayos ang estruktura ng Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie sa iba't ibang direktorato na may kanya-kanyang responsibilidad sa iba't ibang aspeto ng impormasyong militar. Kabilang dito ang pagkolekta ng human intelligence o Human Intelligence Signals Intelligence o Signals Intelligence at Electronic Intelligence o Electronic Intelligence. Ang Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie ay nagpapatakbo rin ng mga military attaché sa iba't ibang embahada sa buong mundo para mangalap ng impormasyon ukol sa kakayahan at pag-unlad ng militar ng ibang bansa. Ang Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie ay nagsagawa ng mga operasyon tulad ng paglusot sa NATO at mga kanluraning institusyong militar noong Cold War at pagsuporta sa interbensyong militar ng Soviet at Russia sa Afghanistan, Syria at Ukraine. Ang Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie ay naiuugnay din sa ilang malalaking kampanya ng cyber espionage, kabilang ang pag-hack sa Democratic National Committee noong 2016 United States presidential election. Mayroon ding Federal Security Service ang Russia, nakilala bilang Federonaya Sluzba Bezopasnosti. Ito ang pangunahing ahensya ng panloob na seguridad ng makabagong Russia. Itinatag noong 1975 bilang kahalili ng Domestic Security Forces ng KGB. Ang Federal Security Service ang responsable sa kontra-espiya, kontra-terorismo at pangangalaga ng panloob na seguridad. Ang Federal Security Service ay direktang nakailalim sa Pangulo ng Russia at mahalagang papel nito ang pagprotekta sa pambansang seguridad ng bansa. Kasama sa mga gawain ng Federal Security Service ang surveillance at pagsupil sa mga tumututol sa pamahalaan, pagsasagawa ng surveillance sa mga pinaghihinalaang terorista at dayuhang espiya, at pagpigil sa sabotahe at subversiyon. Kasama ang ahensya sa mga pagsisikap sa cybersecurity upang protektahan ang Russia at mahahalagang infrastruktura sa mga banta sa cyberspace. Noong nakalipas na taon, nakaengkwentro ang Federal Security Service sa ilang malalaking kaso. Kabilang dito ang pagkalason kay Alexei Navalny, leader ng oposisyon, at ang di umano'y pagkakasangkot sa iba't ibang cyber attack laban sa mga bansa sa kanluran. Ang ang kasaysayan ng espiya sa Rusya ay malalim at komplikado na umaabot pa sa daan-daang taon na ang nakalipas. Mula sa mga unang operasyon ng intelihensya ng Oprichniki at Preobrajensky Broadcast hanggang sa pag-usbong ng KGB at mga aktibidad ng Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie at Federal Security Service, nakabuo ang Rusya ng isang sopistikado at makapangyarihang kasangkapan sa paniniktik. Ang makulay na kasaysayang ito ang pundasyon para maunawaan ang papel at kahalagahan ng bagong ahensya ng espiya ng Rusya, ang SSD. Tuklasin natin ang pinakabagong handog ng Rusya. Ang Department of Special Tasks o SSD ay nagsimula sa isang panapanabik na kwento noong 2023. Taong iyon, napakatindi ng tensyon sa buong mundo, lalo na sa pagitan ng Rusya at kanluran ukol sa Ukraine. Bilang pagpapakitang gilas, nilikha ng Rusya ang SSD upang kumilos ng may pambihirang husay at eksaktong galaw. Nilikha ito upang atakihin ang kanluran ng sopistikado at walang awa. Hindi mula sa simula itinayo ang SSD. Sa halip, pinagsama-sama nito ang mga pinakamagaling na talento mula sa iba't ibang ahensya ng intelihensya. Isipin na parang bumubuo ng isang supergroup ng mga espiya, analyst at operatiba. Bawat isa ay may natatanging kakayahan na dinadala sa grupo. Layunin ng Rusya na mas pagandahin ang kanilang mga operasyon at alisin ang anumang sagabal na makakapagpabagal sa kanila. Ang mga veteranong may karanasan ay nagsisiguro na mabilis makakakilos ang ahensya dahil alam na nila ang kanilang ginagawa. Ang bagong ahensyang paniktik ay nag-ooperate sa Moscow at sa punong tanggapan ng militar na intelihensya ng Rusya. Ang aquarium, isang malawak na kompleks na gawa sa salamin at bakal sa labas ng Moscow, ay isang estratehikong lokasyon. Una, pinapadali nito ang maayos na koordinasyon sa ibang intelligence at military units. Nagbibigay rin ito ng ligtas na lugar para makapagplano at magsagawa ng mga operasyon ng walang bala. Ang sentralisasyong ito ay napakahalaga, lalo na't
Pinagsama ng SSD ang mga elemento ng mga serbisyong intelihensya ng Rusya. Inangkin nito ang ilang kapangyarihan ng Federal Security Service kasama ang Unit 2-155. Ang Unit 2-155, isang unit ng intelihensyang militar ng Rusya ay konektado sa mga banyagang asasinasyon at iba pang aktibidad upang pabagsakin ang mga bansa sa Europa. Kaya mas lalong naging mahalaga ang lokasyon nito bilang sentro na ng espiya ng Rusya. Para mas lalong mapanganib ang departamentong ito, ilang mga veteranong opisyal sa komunidad ng espiya ng Rusya ang namumuno sa SSD. Nangunguna sa SSD si General Colonel Andrei Vladimirovich Averyanov. Ipinanganak sa Ashgabat. Si Averyanov ay isang batikang veterano na may mahabang kasaysayan sa mga operasyong militar ng Rusya. Si Averyanov ang namumuno sa SSD. Dati siyang komandante ng Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie Unit 2-155 bago ang kasalukuyang tungkulin. Ang kanyang paglipat sa pamumuno ng SSD ay tila halos perpekto batay sa karanasan niya sa mga lihim na operasyong mataas ang panganib. Napakataas ng ranggo ng taong ito kaya't ginawaran siya ni Pangulong Vladimir Putin ng pinakamataas na parangal ng Russia, ang Hero of Russia Medal. Ito ay bunsod ng kanyang partisipasyon sa okupasyon at pag-aneksa ng Crimea. Ang pangalan ni Averyanov ay konektado sa ilang malalaking misyon tulad ng pagkalason kay Sergei Skripal sa United Kingdom noong 2018, naglabas ang Czech Republic ng warrant of arrest laban sa kanya. Pinaghihinalaan siyang sangkot sa pagsabog noong 2000 at 14 sa isang ammunition depot sa Czech. Malawak ang network ni Averyanov sa loob ng Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie na makikita sa kanyang mga personal na koneksyon. Si Anatoly Chapiga, isa sa mga pinaghihinalaan sa pagkalason kay Skripal, ay dumalo sa kasal ng anak ni Averyanov noong 2000 at 17. Ang grupong ito ay magkakalapit. Nagpapakita ng matibay na ugnayan sa pagitan ng mga operatiba ng Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie at SSD. Nakatayo sa tabi ni Averyanov bilang kanyang kanang kamay ay si Lieutenant General Ivan Segirovich Kasyanenko. Maaaring misteryoso ang mga detalye ng maagang karera ni Kasyanenko, ngunit matatag ang kanyang reputasyon sa komunidad ng intelihensya. Bilang deputy ni Averyanov, mahalagang tao si Kasyanenko sa pag-coordinate at pagpapatupad ng mga operasyon ng SSD. Makikita ang bakas ng kanyang kamay sa misyon ng pagkalason kay Skripal. Ngunit hindi lang sa Europa limitado ang kanyang kasanayan. Malaki rin ang presensya ni Kasyanenko sa Afrika. Pagkamatay ni Yevgeny Prigozhin noong 2023, kinuha ng SSD ang operasyon ng Wagner paramilitary sa Afrika. Si Kasyanenko ang nanguna sa mga hakbang na ito. Umaabot sa iba't ibang kontinente ang kanyang impluensya. Sa Afrika, ang kanyang gawain ay pagbibigay ng seguridad sa mga military, hunta, at pagsasamantala sa likas na yaman para pondohan ang mga operasyon. Malinaw na ang abot at epekto ng SSD sa ilalim ng paggabay ni Kasyanenko ay malawak. Kaya, ang SSD ay hindi lang basta bagong pangalan sa laro. Isa itong makapangyarihang puwersa na may mga batikang leader tulad nina Averyanov at Kasyanenko na may dalang pamana ng agresibong taktika ng paniniktik. Sila ang sumasalamin sa pagpapatuloy at pag-unlad ng kakayahan ng Russia sa paniniktik mula sa anino ng Cold War hanggang sa mga lihim na operasyon ngayon. Ang mga detalye ng mga tao at kanilang papel sa SSD ay sumasalamin sa kakayahan at estratehikong adhikain ng bagong unit. Ang SSD ay hinati sa iba't ibang departamento. Bawat isa ay may kanya-kanyang espesyalisasyon sa paniniktik at mga lihim na operasyon. Ang espesyalisasyon ang dahilan kaya napaka-epektibo ng SSD. Bawat departamento ay pinapatalas ang kanilang kakayahan hanggang perfeksyon. Ang departamento ng cyber espionage ang namamahala sa lahat ng hacking at cyber warfare. Sila ang sumasalakay sa mga network, nagnanakaw ng mahahalagang impormasyon at gumagambala sa importanteng infrastruktura. Samantala, ang departamento ng sabotage operations ang namamahala sa pisikal na paninira. Mga operatiba ito na nagsasagawa ng delikadong misyon para magdulot ng matinding kaguluhan. Kabilang dito ang pagpapasabog ng importanteng infrastruktura o pagpaplano ng pagpapahinto ng mga tren sa riles. Nakikipagtulungan sila sa cyber team para i-koordina ang mga sabay na digital at pisikal na pag-atake. Isa sa pinakalihim na bahagi ng SSD ay ang unit ng asasinasyon. Ang mga operatibang ito ay inatasang alisin ang mga high-value target na nagbabanta sa interes ng Russia. Ang kanilang mga misyon ay maingat na pinaplano at isinasagawa ng may eksaktong paggalaw. Kadalasan, walang bakas ng kanilang pagkakasangkot ang mga ito. Mahalaga rin ang sangay ng disinformasyon at propaganda. Ang grupong ito ay nagpapakalat ng disinformasyon upang lituhin at pabagsakin ang mga kalaban. Gumagawa sila ng peking balita
at minamanipula ang social media upang sirain ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Naroon din ang dibisyon ng pagsusuri ng intelihensya na responsable sa pagkuha, pagsusuri at pagbibigay kahulugan sa intelihensya mula sa iba't ibang pinagkukunan. Nagbibigay sila ng estratehikong pananaw na gumagabay sa mga operasyon ng SSD. Tinitiyak nito na bawat kilos ay nakabatay sa tama at napapanahong impormasyon. Baka nagtataka ka ngayon, sino ang gumagawa ng mga gawaing ito at paano sila nakakapasok? Hindi madaling makapasok sa SSD. Napakahigpit ng pamantayan sa pag-recruit tulad ng iyong inaakala. Kadalasang pinipili ang mga operatiba mula sa mga piling miyembro ng ibang ahensya ng intelihensya at unit ng militar. Ang proseso ng pagpili ay mahirap, na may masusing pagsusuri, panayam, at background check. Tanging ang pinakamahusay at pinakamatapat lang ang nakakapasok. Kapag na-recruit na, dumadaan ang mga operatiba sa masusing pagsasanay para makapaghanda sa natatanging hamon ng pagtatrabaho sa SSD. Kabilang sa pagsasanay na ito ang advanced na kurso at teknik sa paniniktik, cyber warfare, sabotahe, at mga operasyong psikolohikal. Natuto rin sila ng banyagang wika at kultura para makapagsani puwersa ng hindi napapansin sa mga misyon sa ibayong dagat. Idinisenyo ang pagsasanay para maging mahirap sa pisikal at mental. Itinutulak nito ang mga operatiba sa kanilang hangganan upang masigurong kakayanin nila ang stress at presyon ng mga high-risk na misyon. Ang SSD ay gumagana sa ilalim ng mahigpit na code of conduct na nagbibigay diin sa katapatan, pagiging lihim, at kahusayan. Inaasahan sa mga operatiba ang pinakamataas na antas ng profesionalismo at integridad. Ang paglabag dito ay may mabigat na parusa. Sa SSD, may matibay na samahan at pagtutulungan. Umaasa ang mga operatiba sa isa't isa para sa suporta at gabay. Lumilikha ito ng matibay na samahang gumagana tulad ng isang maayos na makina. Ang regular na mga team building na aktibidad at mga kolaboratibong misyon ay nagpapalakas sa ganitong pakiramdam ng pagkakaisa. Ang pagmamahal sa bayan at tungkulin ang nagtutulak sa etos ng SSD. Ang mga operatiba ay dedikado sa pagprotekta ng interes at geopolitical goals ng Rusya. Dahil sa kanilang paninindigang ito, tinatanggap nila ang pinakamapanganib at pinakamahirap na mga misyon na kadalasan ay may malaking panganib sa kanilang sarili. Nagpapakilala ang SSD sa paggamit nito ng makabagong teknolohiya. Ang unit na ito ay may access sa pinakabagong mga pag-unlad sa cyber warfare, surveillance, at komunikasyon teknolohiya. Ang technological na bentahe ng SSD ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa opensiba at depensibong operasyon. Nangunguna ang kagawaran ng cyber espionage sa inobasyon sa paggamit ng mga makabagong hacking na tool at technique. Pinapayagan nito silang makapasok sa mga secure na network, magnakaw ng classified na impormasyon, at magsagawa ng mga cyber attack. Patuloy na ina-update ang mga kagamitang ito upang manatiling mas advanced sa depensa ng kalaban. Gumagamit ang SSD ng mga komplikadong kagamitan sa paniniktik upang subaybayan at bantayan ang mga target, kasabay ng cyber technology. Kabilang dito ang satellite imagery, drones, at iba pang makabagong kagamitan na nagbibigay ng real-time na datos. Ang tao at teknolohiya ng SSD ay lumilikha ng malakas na puwersa sa mundo ng paniniktik. Matapos talakayin ang estruktura ng SSD, tingnan natin ang mga layunin at mandato nito. Dito malalaman ang tunay na dahilan ng SSD at kung bakit ito nilikha, pati na rin ang nasa isip ni Putin. Ang pangunahing layunin ng SSD ay magsagawa ng mga operasyon na magpapabagsak at magpapagulo sa mga bansang kanluranin. Ito'y paraan ng Russia upang labanan ang tingin nilang impluwensya at panghihimasok ng kanluran. Mas mahalaga ang kanilang presensya sa mga lugar tulad ng Ukraine. Ang SSD ay gumagana sa ilalim ng mas malawak na saklaw ng Glavnoe, Rasvedivatenwe, Upravdenie. Kaya pag-usapan pa natin ito. Isa sa mga pangunahing larangan na pinagtutuunan ng SSD ay ang cyber espionage na pinag-usapan natin kamakailan. Sa kasalukuyan, ang cyber warfare ay isang pangunahing larangan ng labanan at may buong departamento ang SSD para rito. Ang mga operatibang ito ay parang mga tech wizard ng paniniktik. Sila'y nag-hack ng mga network, nagnanakaw ng sensitibong data, at minsan ay gumagambala sa kritikal na infrastruktura. Isipin mo silang sumusuot sa mga database ng gobyerno o ginugulo ang mga power grid. Malawak at malalim ang naaabot at epekto nila. Ang mga teknik nila ay sobrang sopistikado at patuloy na nagbabago para mauna sa mga panseguridad na hakbang. Ito ang ilang mga kamakailan lang na pangyayari na nagpapakita ng lakas ng cyber warfare at kakayahan nitong manira. Batay sa kaguluhang na idudulot nito, mauunawaan natin ang pagsisikap ng SSD sa larangang ito. Una sa lahat, mayroong mga pag-atake mula sa SALT Typhoon. Noong Nobyembre 2000 at 24 Chinese hackers, nakilalang SALT Typhoon, ang sumalakay at nakapasok sa hindi bababa
sa 8 United States telco providers. Hindi sila tumigil doon. Tinarget din nila ang mga kumpanya ng telecom sa mahigit 20 pang ibang bansa. Ang mga hacker ay nagawang nakawin ang datos ng tawag ng customer at surveillance request ng mga law enforcement agencies. Ninakaw nila ang pribadong komunikasyon ng mga taong sangkot sa gobyerno o politika. Ito ay nagpapakita ng lawak at kabahala ng cyber espionage. Sumunod ang mga Iranian na hacker. Itong mga ito ay tinarget ang aerospace, defense at aviation industries sa Israel, United Arab Emirates, Turkey, India at Albania. Nagpanggap silang LinkedIn recruiters. Nag-aalok ng pekeng trabaho na may mataas na sahod para magkalat ng malware. Ang layunin nila ay manmanan ang mga target at nakawin ang sensitibong datos. Ang kampanyang ito ay nagsimula noong 2023 at nagpatuloy hanggang 2024 nagpapakita ng katindi at pagiging nakatutok ng mga ganitong uri ng pag-atake. Samantala, mayroon ding kaso ng cyber attack ng Russia laban sa Ukraine. Noong Oktubre 2024 nagpadala ang mga ahente ng Russia ng mga email na naglalaman ng banta ng bomba sa mahigit 60 embahada ng Ukraine at mga ahensya ng estado sa buong mundo. Dagdag pa rito, nagpadala ang mga Russian cybercriminal ng malware na nagnakaw ng impormasyon sa mga lalaking nasa draft age sa Ukraine. Ginawa ito upang guluhin ang mga pagsisikap ng Ukraine sa pagre-recruit ng mga sundalo. Halimbawa ito kung paano magagamit ang cyber attack para gambalain at pabagsakin ang isang bansa. Pinapakita ng mga halimbawang ito ang malaking puhunan ng SSD sa cyber warfare. Isa pang mahalagang larangan na pinagtutuunan ng pansin ng SSD ay ang pisikal na paninira. Kabilang dito ang mga operasyon na naglalayong sirain o pinsalain ang mga mahalagang pasilidad sa mga bansang target. Maaari nilang puntiryahin ang mga infrastruktura ng enerhiya, transportation network o pasilidad militar. Ang mga misyon na ito ay mapanganib at nangangailangan ng maingat na pagpaplano at pagpapatupad. Ang layunin ay magdulot ng pinakamalaking abala at kaguluhan upang pahirapan ang pagganap ng tinatarget na bansa. Sunod naman, mayroon tayong unit ng pagpaslang. Ang grupong ito ang namamahala sa pag-aalis ng mga kilalang individual na itinuturing na banta sa mga interes ng Rusya. Ang mga target na ito ay maaaring mga leader ng politika, aktivista, mga tumututol sa pamahalaan, o kahit mga banyagang operatiba. Planadong isinasagawa ang mga pagpaslang. Kadalasang walang naiiwang bakas na pagkakasangkot ng SSD. Ito ay isang madilim at mapanganib na bahagi ng kanilang mga operasyon. Ngunit kinakailangan ito upang maprotektahan ang mga estratehikong layunin ng Rusya. Mas detalyadong pag-uusapan pa natin ang layuning ito kapag tinalakay na natin mamaya sa video. Ang mga totoong halimbawa ng madidilim at karumal-dumal na ginawa ng SSD. Ang disinformasyon at propaganda ay mahalagang bahagi rin ng mandato ng SSD. Kabilang dito ang pagkalat ng disinformation at propaganda para magdulot ng kaguluhan at kalituhan sa target na komunidad. Gumagamit sila ng iba't ibang paraan para magpakalat ng peking balita, manipulahin ang social media, at magsagawa ng psychological operations. Layunin nito ang pagpapahina sa tiwala ng publiko sa pamahalaan at paglikha ng kawalang tatag at kawalang katiyakan. Ang pangangalap ng impormasyon ay isa pang mahalagang tungkulin ng SSD. Nangongolekta at nagsusuri sila ng impormasyon tungkol sa mga aktibidad at layunin ng mga kanluraning pamahalaan, militar at ahensya ng intelihensya. Mahalaga ang impormasyong ito sa pagpaplano at pagsasagawa ng kanilang mga operasyon. Nagbibigay ito ng estratehikong kaalaman para makagawa ng tamang desisyon at manatiling nangunguna sa mga kalaban. Sa makatuwid, ang mandato at mga layunin ng SSD ay sumasalamin sa malawak na geopolitikal na estratehiya ng Rusya. Tungkol ito sa pagkakaroon ng kalamangan sa pandaigdigang entablado at pagsalungat sa mga nakikitang banta mula sa kanluran. Nauunawaan natin ang mga motibo ng Rusya at nakikita natin kung gaano kalayo ang maaari nilang gawin para ipakita ang kanilang impluensya. Bukod sa mga malalawak na paglalahad, ano na ang konkretong nagawa ng departamentong ito mula nang magsimula ito? Bagong linya ito, pero sa line-up na puno ng mga sikat, siguradong naging abala. Oo, naging abala nga. Isa sa mga unang malalaking insidente na nagdala sa SSD sa sentro ng atensyon ay ang pag-aresto sa isang reporter ng Wall Street Journal sa Russia dahil sa mga kasong paniniktik. Noong Abril 2023, naging malaking issue ito dahil sangkot ang isang kilalang internasyonal na mamamahayag. Ang SSD ang nagplano ng pag-aresto. Inakusahan ang reporter na nangalap ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga aktibidad ng militar ng Russia para sa mga ahensya ng intelihensya ng kanluran. Ang insidenteng ito ay hindi lamang nakakuha ng international na atensyon, kundi ipinakita rin ang papel ng SSD sa paglaban sa mga pagsisikap ng intelihensya ng kanluran. Nagpahiwatig ito na handa ang Russia na gumawa ng matinding hakbang para protektahan
ang kanilang mga lihim at interes. Isa pa sa mga kilalang kaso ng SSD ay may kinalaman sa tangkang pagpaslang kay Anmir Paperjev. Siya ang Chief Executive Officer ng kumpanyang Aleman na gumagawa ng armas na Rheinmetall. Isang planong pagpaslang ng Russia sa pinuno ng isang kumpanyang Aleman na gumagawa ng armas ang napigilan ngayong taon dahil sa intelihensya ng United States. Ayon sa CNN. Ayon sa tagapagbalita, si Amin Popberga, ang punong ehekutibo ng Rheinmetall, ay kabilang sa mga executive ng industriya ng depensa sa buong Europa na tinarget ng Kremlin. Ipinasa ng United States Intelligence Services ang mga detalye ng plano sa mga autoridad ng Alemanya. Si Popberga ay naging taga-suporta sa pagsisikap ng Ukraine sa digmaan at ang kanyang kumpanya ay gumagawa ng mga bala ng artilleriya at sasakyang militar. Ang balak na patayin si Papers ay bahagi ng serye ng mga plano ng pamahalaang Ruso na patayin ang mga ehekutibo ng industriya ng depensa sa buong Europa na sumusuporta sa pagsisikap ng Ukraine sa digmaan. Dahil sa aktibong partisipasyon ng Rheinmetall sa digmaan, tiyak na mapapabilang ito sa listahan bilang isa sa nangungunang tagagawa ng mga bala ng artilleriya at tangke sa mundo. Mula nang magsimula ang pananakop sa Ukraine, pinalalakas nito ang produksyon para matulungan ng bansa. Ipinakita ng operasyong ito ang masusi at agresibong taktika ng SD. Salamat sa pakikialam ng United States, natuklasan at napigilan ang plano ng SSD. Bagamat nabigo, ipinakita ng pagtatangka ang kakayahan ng SSD sa mga sopistikadong operasyon. Sangkot din ang SSD sa mga sabotahe laban sa mahahalagang pasilidad sa mga bansang kanluranin. Nakapagplano sila ng mga cyber attack na nagpaantala sa power grid at network ng komunikasyon. Dulot nito ang pansamantalang pagkawala ng kuryente at pagkasira ng komunikasyon. Sinunog din ng SSD ang pabrika sa Berlin ng Dell, isang kumpanyang nagsusupply ng armas sa Ukraine. Iba pang insidente na may kaugnayan sa SSD ay tangkang panununog ng mall sa Poland, pagsabog ng hotel sa Pransya, at nabigong planong pagsunog sa mga supermarket at cafe sa Ukraine ng Russia. Hindi lang ito sapat. Pinaghihinalaan din ang SSD na nagtanim ng bomba sa mga transit hub, may plano na maglagay ng mga pampasabog sa mga pakete sa mga kargamentong eroplano papuntang Hilagang Amerika. Ang plano ay nagdulot ng pagkakasunog ng mga pakete sa isang courier hub sa Alemanya at isa pang insidente ng nasunog na pakete sa bodega sa Inglaterra. Ang mga pag-ataking ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng paninira ng Rusya laban sa mga kaalyado ng Ukraine. Masama pa, may karagdagang mga plano. Pinaghihinalaan na ito ay mga pagsubok lamang para sa mas malaki at seryosong tangka sa hinaharap na targetin at sirain ang mga eroplanong patungong Hilagang Amerika. Isa pang mahalagang operasyon ay ang sunod-sunod na pambobomba sa mga tanggapan ng draft ng Ukraine noong huling bahagi ng 2023. Maingat na pinlano at isinagawa ang mga pag-ataking ito upang hadlangan ang mobilisasyon ng Ukraine. Ang SSD ay nag-target sa mga tanggapan ng draft para hadlangan ang pagre-recruit ng Ukraine. Ito ay nagdulot ng kaguluhan at takot. Lalong pinabagal nito ang mobilisasyon at nakaapekto sa kahandaan ng militar ng Ukraine. Bukod sa mga kilalang insidenteng ito, sangkot din ang SSD sa marami pang ibang lihim na operasyon kahit hindi palaging napapabalita. Kasing delikado pa rin sila. Kabilang dito ang iba't ibang misyon sa panininiktik, mga kampanya ng maling impormasyon, at maliliit na operasyon ng paninira. Ang bawat operasyon ay maingat na pinaplano at isinasagawa para maisulong ang mga estratehikong layunin ng Rusya. Habang ginagawa ito, pinahihina nito ang katatagan at seguridad ng mga kalaban. Hindi nakalampas sa pansin ang mga insidenteng ito. Ang mga kanluranin na bansa ay nagsagawa ng hakbang upang labanan ang presensya at aktibidad ng SSD, tulad ng pagpapabuti ng cybersecurity. Mga pamahalaan sa mundo, nagdagdag ng pondo para protektahan ang mahahalagang infrastruktura at sensitibong impormasyon. Noong 2024, tinatayang umabot sa 183.9 na bilyong dolyar ng Estados Unidos ang ginastos ng buong mundo para sa seguridad ng impormasyon. Sa 2025 inaasahang aabot sa dolyar, 212 bilyon ang global na paggastos para sa seguridad ng impormasyon. Malaking pagtaas iyon. Nagtutulungan ang mga pribadong kumpanya upang bumuo ng mas matatag na mga sistema at depensa. Dagdag pa rito, pinatibay ng mga ahensya mula sa NATO at iba pang kaalyado ang kooperasyon at pagbabahagi ng intelihensya. Layunin ng kolaborasyong ito na mas maintindihan at matugunan ang mga operasyon ng SSD sa pagsasanib ng mga pinagkukunan at kaalaman. Inaasahan ng mga ahensyang ito na malulunasan nila ang SSD at mababawasan ang epekto nito. Gumamit din ng diplomatikong presyon para tugunan ang mga aktibidad ng SSD. Nag-apela ang kanluran sa Rusya
sa pamamagitan ng mga diplomatikong paraan na maging bukas tungkol sa mga operasyon ng paniniktik nito. Samantala, nagkaroon ng mataas na antas na pagpupulong kung saan nagsikap ang mga diplomat na magtulungan laban sa SSD. Ang mga diplomatikong pagsisikap na ito ay naglalayong ihiwalay ang Rusya sa pandaigdigang larangan. Layunin din ng mga ito na pataasin ang gastos ng kanilang mga lihim na operasyon at gawing hindi ito kayang panatilihin. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng nagkakaisang paninindigan, malinaw na maipaparating ng mga bansa na hindi nila tatanggapin ang ganitong mga gawain. Bilang tugon sa mga kampanya ng maling impormasyon ng SSD, naglunsad ang mga bansang kanluranin ng sarili nilang mga hakbang na kontra maling impormasyon. Kabilang sa mga inisyatibong ito, ang pagtukoy at pagbubunyag ng maling impormasyon, pagsulong ng tamang pag-uulat, at pagtuturo sa publiko sa mga panganib ng propaganda. Mahalagang papel ang ginampanan ng mga social media platform sa paglaban sa maling impormasyon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga patakaran para matukoy at alisin ang mga pekeng account, bot, at mapanlinlang na content. Ang mga pagsisikap na ito ay naglalayong mabawasan ang epekto ng psychological operations ng SSD at mapanatili ang tiwala ng publiko sa pamahalaan sa gitna ng pagkalat ng maling impormasyon. Maaari naming ikwento ang tungkol sa mga bot at ang malaking epekto nila sa channel na ito. Ipinataw ang mga ekonomikong parusa at diplomatikong presyon para panagutin ang Rusya sa kanilang paniniktik. Ang mga hakbang na ito ay layuning pigilan pa ang karagdagang operasyon ng SSD at ipakita ang hindi pagsang-ayon ng buong mundo. Bagaman hindi patiyak ang bisa ng mga hakbang na ito, sumisimbolo ito ng nagkakaisang pagsisikap ng pandaigdigang komunidad upang labanan ang mga gawain ng SSD. Sa kabila ng mga pagsisikap, nananatiling mabigat na kalaban ang SSD, ang kanilang sopistikadong operasyon, makabagong teknolohiya, at mahuhusay na operatiba ay malaking hamon sa pandaigdigang komunidad. Kasabay ng pag-unlad ng SSD, dapat ding umunlad ang mga estratehiya at hakbang laban sa kanilang mga gawain. Patuloy na pagbabantay, kooperasyon, at inobasyon ang magiging mahalaga sa pagharap sa banta ng SSD at sa pagpapanatili ng pandaigdigang seguridad. Sa kabila ng lahat, paano tinitingnan ng mga Ruso ang SSD sa loob ng Russia? Ang pananaw ng publiko sa Russia tungkol sa SSD o kagawaran ng espesyal na gawain ay magkahalong opinyon. Iba't ibang reaksyon ang mga tao rito, batay sa kani-kanilang karanasan at pananaw. Maraming Ruso ang nakikita ang SSD bilang isang mahalagang tool para sa pambansang seguridad ng bansa. Iniisip nila na mahalaga ito para maprotektahan ang bansa mula sa mga panlabas na banta at panloob na pagtutol. Ang paniniwalang ito ay mula sa mahabang kasaysayan ng Rusya sa pagharap sa mga banyagang kalaban at politikal na kaguluhan. Tinulungan ng pamahalaan na paunlarin ang pananaw na ito sa pamamagitan ng paglalarawan sa SSD bilang makabayan at mahalagang organisasyon. Binibigyang diin nila ang papel ng SSD sa pagbabantay sa bansa, kaya nararamdaman ng mga tao na mahalagang bahagi ito ng kanilang seguridad. Gayunpaman, may nararamdaman ding takot at kawalan ng tiwala pagdating sa SSD. May mga taong may alam sa mapanupil na taktika at lihim na operasyon ng ahensya. Kaya, nag-aalala sila sa posibleng pang-aabuso ng kapangyarihan. Maaaring tingnan ng mga tao ang SSD ng may pagdududa. Nag-aalala sa epekto nito sa kanilang kalayaan at privacy. Malaki ang impluwensya ng kontrol at sensura ng Estado sa paglalarawan ng media sa SSD. Simula ng malawakang pananakop sa Ukraine noong 2022, nakaranas ng matinding pagsupil ang media sa Russia at nilimitahan ang malayang pamamahayag. Ang mga media outlet na hindi sumasang-ayon sa naratibo ng gobyerno ay madalas tinatawag na dayuhang ahente o hindi kanais-nais na organisasyon. Dahil dito, nabuo ang isang kapaligiran sa media kung saan inilalarawan ang SSD ng pabor sa agenda ng Estado. Kadalasan, itinatampok ng media ang pakikilahok ng SSD sa mga lihim na operasyon gaya ng sabotahe at cyber espionage bilang mga hakbang para protektahan ang Russia sa mga panlabas na banta. Inilalarawan nila ang mga operatiba ng SSD bilang mga bayaning walang pagod na naglilingkod para ipagtanggol ang kapakanan ng bansa. Ang ganitong paglalatag ay nagbibigay katwiran sa mga aksyon ng pamahalaan at suporta sa mga hakbang pangseguridad nito. Ngunit, madalas magbigay ng ibang pananaw ang mga independent at international na media. Binabalita nila ang kaugnayan ng SSD sa mga kontrobersyal na operasyon tulad ng mga tangkang pagpatay at kampanya ng disinformasyon. Inilalahad ng mga ulat ang mapanupil na taktika ng ahensya at nagdudulot ng mga katanungan sa kanilang mga pamamaraan. Dahil dito, may ilang sektor na mas kritikal sa SSD na itinuturing itong kasangkapan ng Estado para sa panunupil sa halip na pambansang depensa.